Sa Los Angeles, maingat na hinugasan ni Mike ang sarili niya at kinuha ang kanyang baril bago siya sumakay sa kotse. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang tracker para hanapin ang sasakyan ni Masud at sinundan niya ito sa buong bayan. At nang makakita siya ng tunnel ay nauna siyang nagmaneho para harangan ito. Kaya nang huminto si Masud sa likod niya ay nagsuot si Mike ng mask at binuksan ang trunk ng kotse. Maya-maya lumapit si Masud kaya tinutukan siya ni Mike ng baril. Kinapkapan siya at pinilit na pumasok sa trunk habang hinihingi ang password ng kanyang phone. Sinabi pa ni Mike na may tubig sa loob bago niya ito isinara. Pagkatapos ay tinanggal niya ang tracker na matagal na niyang inilagay sa kotse ni Masud at kinuha ang phone nito bago bumalik sa sarili niyang sasakyan para umalis. Samantala ang magpinsang sina Ben at Ali ay naghanda ng kanilang mga baril bago pumasok sa isang jewelry shop kung saan binigyan sila ng may-ari na si Sammy ng isang set ng diamonds na inilagay nila sa briefcase. Ngunit dinala ni Sammy si Ben sa opisina at sinabi na peke ang mga nasa malita dahil ang tunay na diamonds ay nagkakahalaga ng $3 million at kailangan niya itong itago sa kanyang medyas. Sa parehong oras ay dumating si Mike sa labas ng shop at nag-text kay Sammy gamit ang phone ni Masud na handa na siya. Bago umalis ang magpinsan ay hiniling ni Sammy na makita ang kanilang mga baril at hindi siya nasiyahan sa baril ni Ali kaya binigyan niya ito ng bago. Umalis ang dalawa sakay ng kotse at sinundan sila ni Mike habang nagpapanggap na si Masud. Hanggang sa huminto sila sa isang parking lot kung saan nagsuot muli ng mask si Mike at sinadyang i-park ang kotse ng sobrang lapit sa kanila kaya nabasag ang side mirror nila. Tinutukan niya sila ng baril at ipinakita ang kanyang phone kung saan may live broadcast ng bahay ni Ben bilang pananakot. Pinahulog niya sa loob ng kotse niya ang kanilang mga baril at phone. Pagkatapos ay bumaba siya at muling tinutukan si Ben habang hinihingi ang tunay na diamonds dahil alam niyang peke ang nasa briefcase. Noong una ay nagkunwari si Ben na wala siyang alam kaya binanggit ni Mike ang pangalan ng asawa nito bilang dagdag na banta kaya napilitan si Ben na ibigay ang tunay na diamonds. Bumalik si Mike sa kotse niya para palayain si Masud ngunit dahil sa distraction na ito ay nagawa ni Ali na kunin ang pangalawa niyang baril. At nang bumalik si Mike ay ibinigay niya ang mga phone kay Ali ngunit agad siyang tinutukan nito ng baril. Nanginginig ang kamay ni Ali kaya hindi siya tumama at sa bintana lang napunta ang bala. Agad na natakot si Mike at mabilis na nagmaneho palayo sa bayan. Halos ilang beses siyang mabangga at nasagi pa niya ang likod ng ibang sasakyan pero nagpatuloy siya hanggang makarating sa isang parking lot kung saan sandali siyang huminto para kumalma bago alisin ang kanyang contact lens. Tinakpan niya ang kotse at lumipat sa ibang sasakyan para tuluyang makaalis. Samantala si Sharon ay bumisita kay Steven sa kanyang napakagandang mansion para magbenta ng insurance policy. Ipinakita ni Steven ang kanyang security system bago siya biglang naglabas ng baril at dinala si Sharon sa bintana habang sinasabing paputukin ang isang bote. Ngunit dahil hindi pa siya nakahawak ng baril dati ay pamalya siya, kaya lumipat sila sa mesa malapit sa pool para pag-usapan ang policy options at doon ay napansin ni Sharon ang isang batang babae na dumaan. Inakala ni Sharon na anak iyon ni Steven pero ipinaliwanag nito na iyon ay kanyang fiancé kaya agad sinubukan ni Sharon na isama ito sa usapan pero naging awkward ang mood. Makalipas ang ilang sandali dumating ang mga detective na sina Lou at Tillman sa parking lot para imbestigahan ang robbery. Kinwestiyon nila ang magpinsan at napansin nilang kaina-hinala na ang magnanakaw ay sobrang daming alam. Pero iginiit ni Ben na wala siyang kinalaman, may kamera sa pader pero pinutol ito. Pagkatapos ay sinabi ni Lou kay Tillman na naniniwala siyang ito ang parehong magnanakaw na matagal na niyang hinahabol dahil tugma sa lahat ng pattern tulad ng walang ginagamit na violence. Pinapatay ang cameras bago pa mangyari, alam kung ano ang dinadala at kailan. At nawawala agad gamit ang Route 101, pero nagduda si Tillman at sinabi na inutusan siya ng kanyang lieutenant na palitan ang partner niya. Tumanggi siya pero kailangan daw ni Lou ayusin ang sarili niya kung hindi ay masisira ang kanilang careers. Pagdating ni Mike sa bahay itinago niya ang diamond sa loob ng isang cup at napansin niyang may sugat siya sa ulo dahil sa basag na bintana. Sinuri niya ang mask at may nakita siyang bloodstain kaya posible ring may dugo sa iniwan niyang kotse. Kinagabihan nakipagkita si Mike kay Manny na bumibili ng mga nakaw na gamit para ibenta sa black market. Inamin ni Mike na kinakabahan siya sa paparating na job sa Santa Barbara dahil maraming civilians ang madadami at ayaw niyang may masaktan pero sinabi lang ni Manny na gumawa siya ng mas magandang plano. Bago umalis ay nagpalit sila ng cup at pagkatapos ay tumawag si Manny ng espesyal na call. Sa isang hotel umupa si Mike ng babae para sa gabi pero wala siya sa tamang estado ng isip kaya umuwi rin siya at nagsaliksik tungkol sa mga empleyado ng insurance company at napansin niya lalo na ang profile ni Sharon.
Kinabukasan pinag-usapan ng insurance company ang tungkol sa nanakaw na diamonds at si Sharon ang pinadala para makipag-usap sa pulis. Nainis siya dahil ibinigay sa iba ang account ni Steven. Sa police station kinausap ni Tillman at Lou si Sammy na na-offend sa paratang ng fraud at ipinaliwanag niyang wala siyang kinausap tungkol sa diamonds at email lang ang ginamit kaya posibleng nahack siya. Sa isang diner nagbabayad si Mike ng hacker para makakuha ng impormasyon mula sa social media, email, calendar, at phone messages ni Sharon, samantala si Orman ay mabilis na nagmomotor hanggang makarating sa parking lot kung saan naghihintay si Money at sinabi nito na nawalan na ng lakas ng loob si Mike at hindi na gagawin ang Santa Barbara job kaya gusto niyang si Orman ang pumalit. Nang gabing iyon habang maayos na nagmamaneho si Mike ay bigla siyang nabangga sa likod ng ibang kotse at si Maya ay humingi ng insurance information pero inalok siya ni Mike ng cash para bayaran ang damage. Dahil kotse yun ng boss niya kailangan niya itong idaan sa official na proseso kaya pinilit niyang magpalitan pa rin sila ng impormasyon. Kinabukasan, nakipagkita si Sharon kay Lou at ipinaliwanag na gusto ng insurance company na sumailalim sa polygraph test sina Sammy at ang magpinsan. Agad napansin ni Lou na ayaw lang talagang magbayad ng kumpanya kaya ininsulto niya ang mga taktika nito. Kaya gumanti si Sharon at ininsulto ang corrupt na police system. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sinabi ni Sharon na base sa statistics ay mukhang inside job ang nangyari. Dito nagkaroon ng ideya si Lou at agad siyang umalis. Pagdating sa police station tinawag niya ang kanyang team para sa meeting at naglatag siya ng mapa ng 219 na robberies sa loob ng last 4 years. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga kaso na may value na below 500,000. Walang surir o armored vehicle, may violence, o may naiwan na DNA o ibang ebidensya. Ang natirang mga kaso ay bumuo ng pattern sa Route 101 at sinabi ni Lou na posibleng hinahack ng kriminal ang communications ng mga jeweler para malaman kung kailan nila ililipat ang merchandise. At sa tingin niya ang susunod na target ay sa North. Pero matapos ang meeting ay pinagalitan siya ng lieutenant dahil marami sa mga kasong iyon ay may suspects na at may isa pang sarado na. At kung bubuksan ulit ang mga iyon ay maaapektuhan ang clearance rate ng department kaya ang priority lang nila ay mapanatili ang magandang numbers kaya walang sumuporta sa teorya ni Lou. Samantala si Orman ay nagpark ng motor sa labas ng isang bank at minanmanan ang isang lalaking may dalang suitcase na sumakay sa kotse. Ilang sandali lang ay pumasok ang lalaking iyon sa isang jewelry store sa Santa Barbara kaya agad siyang sinugod ni Orman at tinutukan ng baril habang pinapasok sa loob. Nang subukan niyang kunin ang briefcase ay napansin niyang nakaposas ito sa palso ng lalaki kaya pinahigin niya ang lahat sa sahig at sinuri ang back office pero isang baby lang ang nandoon. Matapos hampasin ng isang babae gamit ang baril ay tinutukan niya ang lalaki at hiningi ang susi kaya sinabi nitong nasa kotse. Pero nang sumilip si Orman ay wala siyang nakitang sasakyan kaya lalo siyang nagalit at paulit-ulit na sinuntok ang mukha ng lalaki hanggang aminin nitong nasa leeg niya ang susi. Nabuksan din sa wakas ang posas at nakuha ni Orman ang suitcase at handa na sana siyang umalis pero napansin niyang may mas mahalagang alahas pa sa loob kaya hinailan niya ang isang empleyado sa buhok at pinabuksan ang mga kabinet. Matapos ilagay ng babae ang lahat ng alahas sa bag ni Orman ay pinahigin niya ang lahat sa ibabaw ng unang lalaki. Pero nang lalabas na siya ay nakalock ang pinto kaya kinailangan niyang bumalik at pindutin ang button para mabuksan ito. Hindi siya nakaabot agad kaya nagsara ulit ang pinto kaya binaril niya ang isang cabinet para mapilit ang empleyado na kumilos. Tumunog ang alarm habang may lalaking pumindot ng button at tuluyan na siyang nakatakas, samantala nag-text si Mike kay Maya para yayain siyang lumabas at kinagabihan nagkita sila sa isang napaka-fancy na restaurant kung saan nagkunwari si Mike na isang software developer na palaipat-lipat ng lugar. Umamin si Maya na hindi siya komportable sa ganitong klase ng restaurant kaya ipinaliwanag ni Mike na dinala lang niya siya doon dahil sikat ito para sa mga dates. Nagpalit sila ng lugar at nauwi sa pagkain ng street food kung saan nagkwentuhan sila ng maayos at kahit magkaiba sila ay nagkaintindihan pa rin. At sa pagtatapos ng date pumayag si Maya na ulitin pa iyon. Pagkatapos niyang umalis ay nalaman ni Mike sa balita ang tungkol sa robbery na ginawa ni Orman. Samantala sa isang diner kinausap ni Lou ang kanyang asawa at doon inamin ng babae na may iba na siya. Nang tumawag si Tillman ay hindi ito sinagot ni Lou dahil nakatuon siya sa usapan. Sinabi ng asawa niya na siya na ang aalis pero sinabi ni Lou na siya na lang ang lalaes kaya nauwi ito sa sigawan bago siya umalis. Pagkatapos ay pumunta si Lou sa jewelry store kasama ang team niya at sinabi ni Tillman na tugma ito sa teorya ni Lou dahil nasa north ang shop pero naniniwala si Lou na ibang magnanakaw ito dahil ang hinahabol niya ay hindi gumagamit ng violence.
Samantala nakipagkita si Mike kay Manny at kinumpronta siya dahil ginamit nito ang impormasyon niya pero ibang tao ang pinagawa ng trabaho kaya pakiramdam ni Mike ay trinaydor siya at binalaan niya si Manny na kapag naulit pa iyon ay hindi na siya makikipagtrabaho. Nagalit si Manny at pinaalala na wala si Mike kung wala siya pero iniwan lang siya ni Mike. Sa insurance company pinanood ni Sharon si Sammy habang sumasailalim sa polygraph test at halatang na-offend si Sammy sa paratang na nagsisinungaling siya kaya ininsulto niya si Sharon at ang kumpanya nito. Makalipas ang ilang oras sinabi ni Manny kay Orman na may bagong plano si Mike kaya gusto niyang sundan ito at sa halip na gawin ang susunod na robbery ay hahayaan muna nilang si Mike ang gumawa at sa kanila ito nanakawan. Kinahapunan minanmanan ni Orman si Mike habang nakikipagkita sa hacker at lahat ng impormasyon ay naka-encrypt sa isang simpleng website kaya binigyan si Mike ng note kung paano ito ay access. Matapos umalis si Mike ay tinignan ni Orman ang phone niya at lumabas na may tracker na siyang nilagay sa kotse ni Mike. Pag-uwi ni Mike pinag-aralan niya ang impormasyon ni Sharon at nalaman pati ang kanyang calendar. Kinabukasan sinundan niya ito sa isang restaurant at nang paalis na si Sharon ay nagkunwari si Mike na isa pang client at nakipagkwentuhan tungkol sa mga kotse. Samantala sa police station pinag-aralan ni Lou at Tillman ang footage ng mga robbery at napagdesisyonan ni Lou na nagpalit ng sasakyan ang magnanakaw kaya gusto niyang hanapin ito sa paligid. Kinagabihan pumunta si Maya sa bahay ni Mike para sa isa pang date at napansin niyang wala itong personal na gamit o kahit anong larawan ng pamilya kaya sinabi ni Mike na hindi na siya close sa kanila at lumaki siyang mahirap kaya hindi siya sanay mag-keep ng gamit. Pagkatapos ay pinatugtog ni Maya ang music at hinikayat siyang sumayaw hanggang sa mauwi ito sa halikan at pagiging intimate. Matapos iyon ay magbibihis na sana si Maya pero pinigilan siya ni Mike at pinatuloy. Kinabukasan ng gabi lumabas si Mike sa balcony para magpahangin at napansin niya ang isang ilaw sa malayo na nagbunyag ng kinaroroonan ni Orman kaya matapos niyang makita itong umalis sakay ng motor ay dali-dali siyang pumunta sa kotse niya at hinanap ang bawat sulok hanggang makita niya ang tracker na agad niyang tinanggal, pagkatapos ay tumawag siya para magrenta ng bagong lugar at kinabukasan ng umaga nagkunwari si Orman na delivery guy at bigla na lang pumasok sa apartment ng hacker. Agad sinugod ni Orman ang hacker at ibinato ito sa paligid ng kwarto bago niya pinaupo at tinutukan ng baril sa bibig habang pinipilit aminin kung ano ang ginagawa nito para kay Mike. Samantala si Lou ay patuloy na naghahanap sa bawat parking lot hanggang sa wakas ay nakita niya ang kotse na natakpan at agad niya itong sinuri kung saan natagpuan ang mga basag na salamin. Dumating ang forensics team at nagsagawa ng masusing investigasyon at nakakita ng maliit na patak ng dugo. Kalaunan pumunta si Mike sa isang art gallery dahil alam niyang nandoon si Sharon at nagkunwari siyang nagkataon lang ang pagkikita nila. Nakilala siya ni Sharon mula sa restaurant kaya nag-usap sila at nauwi sa pag-inom. Habang ipinapaliwanag ni Sharon ang trabaho niya at kung paano siya natutong magbasa ng tao ay hiniling ni Mike na basahin siya nito kaya sinabi ni Sharon na isa siyang taong may tinatagong sikreto. Medyo OCD, at may sobrang pera at oras pero halatang hindi siya lamaking mayaman. Naging hindi komportable si Mike kaya binago niya ang usapan at inamin na hindi aksidente ang pagkikita nila at sinimulan niyang ailahad ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Sharon kabilang na ang 11 years na itong nagtatrabaho sa parehong kumpanya pero hindi pa rin napo-promote. Ipinaliwanag niya na nakikipag-partner siya sa mga taong nagbibigay ng impormasyon para planuhin ang kanyang mga robbery at sinisigurado niyang walang nasasaktan o nahuhuli. Na-offend si Sharon sa ideya ng pagnanakaw imbes na magtrabaho ng maayos pero sinabi ni Mike na kahit ang shareholders ng kumpanya niya ay hindi rin malinis. Gusto pa ring umalis ni Sharon kaya sinabi ni Mike na kung magbabago ang isip niya ay mag-post siya ng beach photo sa Instagram. Pagkatapos umalis ni Sharon napansin ni Mike si Orman sa labas ng bar kaya agad siyang tumakbo sa kotse para sundan ito. Nagkaroon ng matinding habulan kung saan pareho silang sobrang bilis magmaneho at gumagawa ng delikadong liko na naglalagay sa panganib sa ibang sasakyan. Biglang may bus na hamarang kaya napahinto si Mike pero nang umalis ito ay nandoon pa rin si Orman at nagkatinginan sila bago muling nagsimula ang habulan. Patuloy na gumagawa ng paraan si Orman para makalamang hanggang sa may sasakyang nabangga pero nakaiwas si Mike at ipinagpatuloy ang paghabol kahit mas naging mahirap dahil nasa masikip at mataong kalsada na sila. Nang lumingon si Orman para tingnan kung sinusundan pa siya ay nabangga siya at nahulog sa motor. Nakita ni Mike na naglakad siya palayo kaya sinundan niya ito hanggang sa isang tindahan kung saan umiinom si Orman. Nagkunwari itong inosente pero nagalit si Mike at itinulak siya sa ref habang hinihingi ang paliwanag, hindi siya bumitaw kahit kinagat siya ni Orman at naglabas pa ng baril bilang panakot. Inamin ni Orman na si Manny ang nagutos sa kanya kaya binalaan siya ni Mike na kapag nakita pa niya sila ulit ay papatayin niya ang mga ito.
Kinabukasan ay nadiskubre ni Sharon na sumali si Lou sa kanyang yoga class. Nag-usap sina Sharon at Lou sandali hanggang makatanggap si Lou ng tawag mula sa police station tungkol sa kahinahinalang mga sasakyan sa labas ng isang jewelry store kaya agad siyang pumunta sa crime scene at nadatnan ng isang detective na binaril ang tumatakbong magnanakaw. Nang alisin niya ang mask ay tumambad na isang teenager pala ito. Habang nag-iimbestiga si Lou ay sinabi ng isa pang detective na armado ang bata at nang muling tumingin si Lou ay may nakita na siyang baril sa kamay nito kahit sigurado siyang wala iyon kanina. Pagdating sa police station ipinaliwanag niya ito sa lieutenant pero hindi ito natuwa dahil gusto nitong protektahan ang kanyang mga tauhan at sinabi pa na pumayag si Tillman na magsinungaling kaya sinuspinde silang tatlo habang iniimbestigahan ng kaso. Habang kinukuha ni Lou ang kanyang mga gamit ay nakatanggap siya ng report tungkol sa DNA mula sa kotse at lumabas na ang tunay na pangalan ni Mike ay James na galing sa foster care at may juvenile record. Samantala sa insurance company ay na-frustrate si Sharon dahil ibang empleyado ang nakapagsara ng deal kay Steven at sinabi pa ng boss niya na hindi pa rin siya mapopromote ngayong taon kaya kinontra niya ito dahil matagal na siyang pinapangakuan at nagbanta na lilipat ng kumpanya kasama ang kanyang mga clients pero tinawanan lang siya at sinabing walang mayamang susunod sa isang 53-year-old. Galit na pumunta si Sharon sa beach at nagpost ng larawan sa Instagram kaya agad nakatanggap ng alert si Mike at pinuntahan siya. Sinabi ni Sharon ang tungkol sa surir na magdadala ng watches at gems para sa wedding ni Steven at dahil cash ang bayad nito ay maraming pera ang makukuha at posibleng umabot sa $1 million kung saan gusto ni Sharon ng bahagi na 3. Sinabi ni Mike na delikado ito pero pag-iisipan niya. Kinagabihan pumunta si Lou sa huling address ni Mike at nakilala si Ann na walang alam kung bakit may naghahanap kay James. Maya-maya ay nakatanggap si Mike ng voicemail mula kay Ann at agad niya itong tinawagan pabalik at sinabi na may pulis na naghahanap sa kanya pero nang ibigay ang phone kay Lou ay agad niyang pinatay ang tawag. Pagkatapos ay ginulat ni Mike si Sharon sa loob ng kotse nito at kinumpirma na gagawin niya ang heist at binigyan siya ng disposable phone at inutusan na sirain ang SIM card pagkatapos ng bawat tawag. Kinabukasan pumunta si Mike sa hotel ng kasal para suriin ang security habang si Sharon naman ay kinukuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa wedding ni Steven mula sa system ng kumpanya. Pag-uwi niya sinira niya ang SIM card at itinapon ng basura pero pagbalik niya sa apartment ay sinalubong siya ni Orman, itinulak siya pababa at sinaktan habang tinatakot na gagawa pa ng mas masama kung hindi siya magsasabi ng ginagawa nila ni Mike. Kinabukasan hindi sumali si Sharon sa yoga class pero hinintay niya si Lou para ipakita ang mga pasa niya. Nagtago sina Sharon at Lou sa parking lot para mag-usap at doon inamin ni Sharon ang lahat pati na rin na napilitan siyang sabihin kay Orman ang mga plano. Sinabi ni Lou na hindi niya kayang aipanggako na hindi siya makukulong pero pinatuloy niya si Sharon sa bahay niya para sa kaligtasan nito. Habang si Orman ay pumunta sa hotel para sundan ng isang empleyado ay bumalik naman si Lou sa police station at sinuri ang ebidensya ng diamond robbery kung saan nakita niya ang bag na may pekeng diamonds. Samantala sa isang restaurant ay nakipag-date si Mike kay Maya at sinabi niyang aalis siya ng bayan dahil sa trabaho at gusto niyang hintayin siya nito pero hindi naniwala si Maya at nagalit dahil wala siyang alam tungkol sa kanya kaya ipinaliwanag ni Mike na ang mga taong lamaking mayaman ay hindi maiintindihan ang paggawa ng masama para mabuhay ngunit hindi ito sapat kaya iniwan siya ni Maya. Kinabukasan pumasok si Sharon sa trabaho pero hindi niya maiwasang bantayan ang flight ng surir sa kanyang phone at nang makita niyang tumatawa ang katrabaho niya sa mga biro ng boss ay sumabog siya at pinagsabihan ito na puro kasinungalingan ang mga pangako ng mga boss at ginagamit lang nila ang mga batang babae para sa mayayamang lalaki. Matapos niyang insultuhan pati ang boss ay umalis siya ng taas noo. Kasabay nito naghihintay si Mike sa parking lot malapit sa airport kung saan tinutukan niya ng baril ang guard na naka-assign sa delivery at pinakita ang live feed ng bahay nito bilang pananakot kaya nakuha niya ang kotse at phone nito para magpanggap na guard. Nang dumating ang surir plane ay agad niyang sinundo ang surir na hindi niya alam ay si Lou pala na nagpalit ng pwesto. Habang nasa biyahe ay pilit silang nag-uusap pero halatang nagdududahan sa isa't isa. Sa hotel naman ay nagbihis si Orman bilang empleyado at kumuha ng room order papunta sa wedding suite. Pagdating ni na Mike at Lou ay agad silang pumasok kay Steven at pagsara ng pinto ay inilabas ni Mike ang baril at pinapaluhod ang lahat. Ayaw magsalita ni Steven pero sa takot ng fiancé nito ay sinabi niyang nasa safe ang cash kaya pinabuksan ni Mike ang safe at kinuha ang lahat ng pera. Pagkatapos ay inutusan niya si Lou na buksan ang briefcase ng alahas at nang gawin ito ay kinuha ni Lou ang baril na itinago niya at ibinunyag na pulis siya. Nagkatutukan sila hanggang biglang pumasok si Orman at sinunggaban si Mike at tinutukan si Lou kaya nagkagulo at nagsisigawan ang lahat.
Sa gitna ng tensyon ay biglang binaril ni Orman si Steven at pagkatapos ay inutusan si Lou na itulak ang suitcase ng alahas pero nagdalawang isip ito dahil nakita na ang mukha niya. Habang nagtatalo sila ay biglang bumagsak si Orman na patay dahil nabaril siya ni Mike gamit ang baril na nakuha niya kay Lou. Matapos tingnan ng pulso ni Orman ay inalis ni Lou ang baril ni Mike at sinabi na umalis na siya ng lungsod at huwag nang bumalik dahil siya na ang baalang isisi ang lahat kay Orman kaya iniwan ni Mike ang baril at umalis. Galit na sinigawan ni Steven si Lou dahil nakipagdeal ito sa magnanakaw pero tinakat siya ni Lou na iimbestigahan siya sa tax evasion at illegal stones kung hindi siya makikipagtulungan kaya pumayag din ito. Sa labas ay nakalakad si Mike habang napapalibutan ng police cars ang hotel. Sa bus naman ay ipinakita ni Lou na nasa kanya ang tunay na diamonds ni Steven at peke ang iniwan niya sa suitcase. Pagkatapos ay pumunta siya sa yoga class at ibinigay ang diamonds kay Sharon para makapagsimula ito ng bagong buhay kapalit ng larawan na ipinakita nito na galing kay Mike na may mensahe para sa pulis. Samantala si Mike ay tuluyang umalis ng lungsod. Kalaunan ay pinuntahan ni Lou ang lugar sa larawan at nakita ang lumang kotse ni Mike na may kasamang susi kaya nagamit niya ito. Habang si Maya naman ay nakatanggap ng envelope na may larawan ng kabataan ni Mike at sa likod nito ay may mensahe ng paghingi ng tawad at pag-asang magkita silang muli, at iyon ang pagtatapos ng kwento kaya siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang ganitong videos. Salamat sa panonood.